Maaamong itsura, maliliit na kilos at balat na singlambot ng bulak. Isang alagang maituturing. Bagamat matagal na silang bahagi ng sambahayan sa Pilipinas, lingid sa kaalaman ng marami, ang mga maaamong kunehong ito ay maaari ring ihain sa hapag. Ngunit sa mga nagdaang taon, tila ba paisa-isa at mababa lamang ang lukso ng pagkukuneho tungo sa tuluyang pagkonsumo ng karne nito. Ano na nga ba ang lagay ng mga rabbit farmers at pagkukuneho? Benta ng karne ng kuneho. I'm Charles Dave Varela, 33 na. Ang current work ko, I'm an IT. Nagsimula to noong 2019. Nakapanood lang ako ng video sa YouTube. Vlogger din siya, si Papa Rabbitry. Nagtuturo siya kung paano yung mag-start, yung simpleng setup lang. Nung napanood ko yun, dun ko na talaga pinush na mag-rabbit. Yung nag-start ako kasi mag-aaral pa lang naman ako noon. Mga local na rabbit lang yung binili ko. Bali, dati nag-start ako pitong rabbit. Bali, 5 babae, 2 lalaki. Ang pagpaparaming ito at pagpapalaki ng mga alagang kuneho para sa kanilang karne, balahibo o lana ay isang gawaing pang-agrikultura na tinatawag na cuniculture. Pinaniniwalaan na ang mga kuneho ay dinala sa Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig upang matugunan ang kakulangan sa pagkain. Noong World War II kasi, what happened after World War II? There was no livestock, di ba? Wala tayong baboy, wala tayong manok, wala tayong baka dahil pinagbobomba tayo ng mga both the Americans and the Japanese. They made the Philippines their area for war. At that state of the Philippines then, we did not have a protein source. Wala tayong makukunan ng kakainin na karne. Hanggang sa unti-unting nakabawi sa kabuhayan ng bansa, ang mga kuneho ay inalagaan na lamang sa halip na ihain sa hapag. Ngunit nito lang ay muli na namang nanganganib ang supply ng karne sa Pilipinas. Yung ASF na problem natin is still spreading dahil wala pang bakuna para sa ASF. There's still no vaccine. So that's why the price of pork is still high. And now, pinasok na naman tayo ng isang tawag mo dito, livestock disease. It's called the avian influenza. That's a sakit na naman yan. Sa poultry naman na apektuhan niya. So sabi ko, while the technical veterinarians are working on figuring out how to handle these two diseases, we have to have an alternative meat source. And now, I found out that this could be the answer. Dahil dito makalipas ang halos 100 taon, ay muling nakalukso ang pagkukuneho sa bansa. Sa paglibot ko ng tingin sa mga alaga ni Dave, napansin ko na maraming klase at kulay ng kuneho ang nasa bawat kulungan. May 2 uri pala ito, tinatawag na meat type at pet type. Sa pet type, yun yung mga mababalbon, yung maliliit lang, pang pet lang talaga siya. Tapos sa meat type naman, nandyan yung mga pangkatay na, katulad ng Californian, New Zealand na rabbit, tsaka yung mga, ngayon may mga bago na yung PS line, mga hybrid na. Kinuwento sa akin ni Dave kung paano niya inaalagaan ang mga kuneho dito sa isang palapag ng gusali nila. Taliwas ito sa kadalasan nating nakikita na kulungan na nasa bakuran at may sariwang hangin, pati na direktang sikat ng araw. Ang tawag dito sa kulungan na to, breeder cage. Ano to? 2x2. Isang butas, 2 feet by 2 feet. Ang tawag dun sa kulungan sa kabila is grower cage. Hinati namin sa 4. Bali, 1 feet by 2 feet na lang. Kasi palakihan lang naman yon. Hindi naman magtatagal ang rabbit doon. Ang rule sa pagra-rabbit is 1 hole, 1 rabbit. Isa rin sa alam ng karamihan ay gulay ang kinakain ng mga kuneho, partikular na ang karot at madadahon na gulay. Ngunit ang mga alagang kuneho ni Dave ay iba ang kinakain. Dati naman kasi nung hindi pa nagbo-boom yung rabbit industry, wala pa namang mga rabbit pellets eh. So ang nakasanayan talaga nating ipakain sa kanila is carrots, kangkong, mga repolyo. Ngayon,
na realize namin as kami mga breeders na hindi yun tama na magbigay ka ng yung mga watery na vegetables kasi mas prone ang rabbit sa diarrhea sa pagtatae. Ang rabbit pag nagtae, parang death sentence na yun sa kanila. Ipinakita rin sa akin ni Dave kung paano ang tamang paghawak ng mga maaamong nilalang na ito. Ang tamang paghawak sa rabbit, actually, sa talaga, sa pag nagpe-pet ka, ang tamang paghawak yung parang ihahag mo siya. Ang problema kasi doon, pag pumalag yung rabbit, ayan yung ganyan. Ang problema, ayan pumapalag. Kaya kami, ang hawak namin sa batok para hindi ka masugatan. Ayan, minsan pumapalag kasi. Itinuro rin niya ang proseso ng pagpapares ng kuneho para magparami ito. Mapapansin sa una ay mailap ang doe o babaeng kuneho sa buck o lalaking kuneho na ipinares sa kanya. Pero kalaunay naging matagumpay ang buck sa paglahi sa doe. Kadalasang umaabot sa 5 hanggang 6 na kits o sanggol na kuneho ang ipinapanganak ng isang doe. Ngunit maaaring 1 o 2 dito ay hindi na mabubuhay. Bukod sa kanyang paraan ng pag-aalaga ng mga kuneho, inalam ko rin ang proseso ng pagbebenta ng mga karne nito. Bago nila ma-reach yung 2 kilos, abutin ka ng 5 months, 6 months. Minsan mas matagal pa nga. Ay, yun yung mga local. Yung mga local lang yan. Yung mga Californian breeder yung mga ganyan. Yeah, 2 to 3 months, kaya na nilang i-reach yung 1.8 to 2 kilos. Yun po ba yung sir, yung parang standard na kilo para katayin sila pag na-reach na nila, pwede na po ba sila? Yes, right now. Kasi ang goal kasi is less time sa pagpapalaki, less feeds din ang magamit mo. Ipinakita niya rin kung paano nga ba niya kinakatay ang alagang kuneho. Ngayon puputulin ko na yung ulo niya. Pagkatapos ay pinagluto niya ako ng adobo gamit ang karneng katatapos niya lang katayin. Bukod pala sa hilaw na karne, ay nagbebenta rin siya ng iba't ibang putahe na gawa sa karne ng kuneho. Sa pagtikim ko sa karne ng kuneho ay napag-alaman kong kalasa rin ito ng karne ng manok na malambot at hindi ganun kalansa gaya ng ibang mga karne. Ang kuneho kasi, ang kinakain lang naman yan damo. Although feeds ang pinakakain namin, pero majority ng ingredients ng pinakakain namin, katulad nung sa Cosmo, all natural. Kaya malinis, so talagang walang amoy, walang anggo. Ganun. Isa rin sa magagandang dahilan kung bakit nga ba isinusulong ng gobyerno ang karne nito sa merkado ay ang mga benepisyo nito lalo na sa kalusugan ng tao. They are very low in cholesterol and very high in iron and very minimum fat. So even people who are in the elderly and people who are immunocompromised with cancer, they can eat rabbit. It is one of the cleanest meat available. Bukod dito, hindi hamak na mas madali rin itong alagaan kumpara sa baboy at manok. Ngunit hindi maitatanggi na marami pa rin mga kinakaharap na problema ang mga rabbit breeders na kagaya ni Dave. Ang kadalasang sakit nila is number 1, yung diarrhea, yung bloat, tapos mange, yan. Saan po mostly nakukuha yung mga ganitong sakit ng kuneho? Yung diarrhea, una sa pagkain, sa maruming tubig, sa stress. Kasi sobrang masela ng rabbit. Minsan, kunyari, tag-ulan, kumulog, pwedeng magtay ang rabbit, mamatay. May mga naka-ready naman akong mga gamot. Kasi sa pagra-rabbit, marami na kasi nagra-rabbit, pati mga veterinaryo, may mga naging friends akong veterinaryo dahil sa pagra-rabbit. Nakaka-consult ako sa kanila.
Bukod sa mga sakit na ito, natuklasan ko rin kung ano nga ba ang pinakamalaking problema na kinakaharap sa industriyang ito. Pag-i-introduce ng rabbit meat. Kasi lahat, 'di ba, lahat tayo ang tingin sa rabbit pet, nakakaawa. So yun yung challenge talaga sa aming mga magrarabit. Although unti-unti naman natatanggap na ng mga tao. Unti-unti naman. So ano pong way po sir ang ginagawa niyo para po masolusyonan? Siyempre, una, we eat. Ako mismo. I eat, I breed, then I promote. Siyempre, una ko mong pinakakain yung pamilya ko. Tapos yung friends ko. Tapos hanggang sa ano na. Siyempre, kailangan kumakain kami. Ako. Kasi paano ko ipopromote yan kung ako mismo, yung pamilya ko hindi kumakain. Kahit na hindi pa gaanong kilala ang komunidad ng mga rabbit breeder, ay mayroon ng mga asosasyon ang binuo upang suportahan ang mga parte ng industriyang ito. Sumali ako sa NARVA. Ang ibig sabihin nun, New Alliance Rabbit Breeders Association, kung tama ang pagkakaalala ko. Ang kagandahan sa kanila, free ang ano nila, ang lahat ng seminar, webinar. Lahat itinuturo nila. Tsaka syempre nagkakaroon ka ng mga bagong kakilala. Ganun. Na makakatulong din sa akin, personally, sa mga bagong kaalaman. Mula sa pagiging pagkukuhaan ng karne, ito ay ginawa ng alaga katulad ni Ranilo o Ram dito sa Bulacan. Isang rabbit breeder na kumakatay noon pero nagsimulang iwasan ito matapos siyang mapamahal sa kanyang mga alaga. Bali, yung binigay sa akin ng kumpare ko is pang meat type, which is lalaki. Tinreat ko siya as pet. Kumbaga, wala akong intention na ibenta siya, katayin siya. Bali, ang naging plano ko lang is alagaan siya. Dahil, syempre, as a gift, tinreasure ko siya. Kumbaga, after ilang months, parang nakikita ko na okay pala na alagaan yung rabbit, nakakatanggal ng stress, may satisfaction kang mararamdaman. Doon na yung eagerness ko na nag-try na mag-breed, na kumuha ko ng partner na babae. Then, once na kumuha na ako ng partner na babae, napalaki ko sila, na-reach nila yung maturity period nila, yung 6 months. Hindi naman inaasahan yun na nakapagpaanak ako, nabuhay ko sila. Yun, doon nag-start na po. Sa pagkakatay, may mga times na napapaisip din ako na napakaganda ng market. Kasi bakit ang rabbit kasi nag-average, siyempre nag-aanak siya ng 5 to 10 kids. Depende siyempre sa capacity ng breeder doe, yung sa inahin. Then, yung anak na yun, papaanohin mo lang ng 45 days or pagpalagay natin na 2 months, 60 days. After nun, pwede mo na ipahinga yung doe mo ng 2 weeks. Then, pwede mo na ulit siyang gamitin Kahit na gaano kaganda ang naging umpisa ni Ram sa pagbebenta ng mga meat-type rabbits, kalaunay unti-unti siyang tumikil dahil sa napamahal na siya sa mga ito. Mas minimaintain ko yung pet type kasi ayoko na medyo hassle. Ayoko na rin, at maaari na ayoko rin pumatay din. Kasi syempre napapamahal na rin sa akin. Nandun na yung attachment, yung string ng love. Kumbaga, everyday pinapakain mo. Pag may problema ka, tinatampered mo or hinimas mo yung ulo nila. May mga point kasi na halimbawa may problema, wala kang mapagsabihan. Minsan, may mga times na kinakausap natin yung alaga natin, yung rabbit natin, or anumang hayop na ito, yung pinagdadaanan ko, sinishare natin. Bukod sa mga benepisyo ng mga ito, ay hindi rin matatawaran ang mga pagkakataon na sila ay nagiging pilyo sa kanya, pati na rin sa ibang mga customer. Hindi ko makakalimutan kasi habang chinecheck namin yung genitals ng mga rabbit kung babae or lalaki, hindi namin ni-expect na bigla siyang umihi. Nung naihi siya, sa mismong mukha pa nung customer, pa kasi nakayoko siya, titingnan namin dalawa Buti ako nakaiwas, dahil pa hindi na ako umiwas Kasi nung pag-ihi, naano sa mukha niya. Isa sa tumatak sa akin habang kakwentuhan ko si Ram ay ang pagpapangalan niya sa kanyang mga alaga, taliwas kay Dave. Sa pagbibigay kasi ng pangalan sa mga rabbit, ito yung nagdi-distinguish ng uniqueness. Kumbaga pag may napapamahal sa atin, saka natin sila binibigyan ng mga pangalan para maging unique sila. Ano po yung mga inspiration niyo sir dito sa mga pangalan na binibigay niyo? Mga favorite niyo po ba ito? Mga characters? Or depende po sa karakteristik ng rabbit na meron kayo? Kumbaga sa mga pangalan kasi binibigay natin, yung mga adlib lang, pumapasok sa isipan lang natin mga biglaan lang. Minsan sa mga talent din nila. Ito si Pipoy kasi kumbaga may best friend kasi ako Nasa abroad na siya, kumbaga yung nickname niya, kaya pinangalan ko sa Pipoy. Kumbaga kahit malayo yung
Yung kaibigan ko na yon, nasa overseas siya. Kumbaga parang kasama ko lang din siya. Yun. Ang mga ganitong uri ng kuneho ay kadalasang kailangang alagaan ng mabuti at maging mabusisi. Yan sir, na isa po sa mga ginagawa niyong pag-aalaga sa mga rabbits, yung pag-groom na kayo mismo yung gumagawa. So pwede niyo po ba sa amin ipakita kung paano niyo ito ginugroom yung mga rabbits? Apo. Bali, sa pag-groom natin ng rabbits, siyempre kailangan ihanda muna natin yung suklay. Suklay, saka yung gunting. Siyempre, tandaan natin sa paggamit ng gunting, matalim tayo. Mag-ingat lang tayo. Yan, kukunin na natin. Sino ba sa mga rabbits natin sir yung i-groom? Bali, sa i-groom natin, si Cassie pa rin gagamitin natin. Siya kasi pinakabalbo natin eh. Yan. Kunin lang natin si Cassie. Yan. 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 Bali, siyempre sa rabbit, kailangan i-relax mo muna siya. Himasin mo muna yung ulo, ma'am. Yan. Kailangan himas-himas. Himasin. Ang ganda ng fur niya, sobrang lambot. Kaso mapapansin mo, marami siyang mga strands. Yan yung mga tinatanggal natin. Kasi mabigat na yan sa kanila eh. Kumbaga, ito, yung mga ganyan, gugupitin mo yan. Pwede na pong siyang gupitin. Yes, yan. Yan. Tapos po, ito. Yan, sige, tabi nyo lang, ma'am. Ito sir, halimbawa Set ito, aside. ano siya sir? Ito, yan yung mga buo niyang buo rin yan. Ayan. Kumbaga, taas mo lang, ma'am. Sige. Yan, taas yan. Gupit. Wala, parang may laman sir. Hindi, wala yan. Sige, ma'am, balat lang. Upang mas matutunan ang dapat ng pag-aalaga nito, ay nagpasama ko sa kanya para makita ang tamang pag-aalaga ng isang pet type na kuneho. Isang takal para dun sa inahin. Siyempre, may mga anak siya, isa pang another na takal. Mas madami po pagka may mga anak. Pag wala silang anak, isang takal lang, 60 grams. So, ayan, natural lang yan dahil may mga anak kasi sila. Yan, ilalapag lang natin siyang ganyan. Yan. Sa umaga sir, feeds po yung pinapakain nyo. Feeds na may konting grass. Kasi pagdating ng hapon, wala na tayong pinapakain na feeds. Konti na lang. Pero mas, hanggat maaari, wala talaga. Puro grass na lang. Try ko nga sir, kung kakain ba sila ng ng feeds. Ay! Gaano po kadaming damo po yung nako-consume nyo, sir, sa pagpapakain nyo sa rabbits nyo? Sa mga rabbit ko kasi siguro sa isang sako, almost 2 to 3 days lang siya tumatagal. Tikim-tikim lang yan. Kasi baby pa sa sir. Mas prepare nila yung mga feeds. Pero hindi mo dapat sila spoilin. Kailangan meron silang fiber. Sa pakikipagkwentuhan ko pa kay Ram, nalaman ko rin na ang dumi pala ng rabbit ay pwede ring pagkakitaan dahil sa malaking bentahan nito. Ang rabbit manure kasi malaking difference nila eh. Compare sa mga other manure. Kasi ang rabbit manure is tinuturing as cold manure. Kumbaga, hindi siya nakakasama sa halaman, sa bulaklak, kahit sobra yung ilagay natin. Unlike sa mga dumi ng manok, dumi ng mga kalapate, dumi ng ibang livestock na mainit sa halaman. Bali, mapapansin nyo, ito yung mga dumi ng mga rabbit natin. Tuwing umaga kasi, winawalisan to eh. Winawalisan natin. Yung mga napagwalisan natin ng mga dumi ng rabbit, iniipon natin. Kagaya nito. Ay yung mga dumi ng rabbit. Kumbaga lahat ng napagwalisan, inilalagay natin sa isang lagayan. Tapos ibinibilad natin 2 to 3 days. Once tiyo na siya, para binibistay lang natin siya, sinasala lang natin. Then magiging pino na to, parang powderize. Kumbaga pa, kung familiar kayo sa mga curry powder, parang ganun ang itsura niya. Ang 1 kilo na dinurog ng dumi ng mga kuneho ay naibibenta ni Ram sa halagang 30 to 50 pesos. Ayon kay Ram, ang mga kuneho na ito ay di niya tinuturing na negosyo, ngunit isang paraan para makapagbigay ng kuneho sa mga karapat-dapat na tao. Sa kasalukuyan ay may mga nagawa ng alituntunin ang gobyerno upang maisaayos ang pag-aangkat at pagtangkilik ng kuneho sa bansa. Just recently, noong December 29, 2021, an AO was signed by the Secretary on the rules and regulations of humane and hygienic slaughter of rabbit for food. Later, we will be finding rabbits in our own supermarkets. We will be finding rabbits in our own wet markets, palengke, because rabbit now is being considered as a meat source for every Filipino table. Rabbit production is one backyard industry that promises a very bright future because almost 99% of the rabbit is useful. The meat for food, the fur for clothing, the paws and tails for trinkets, the manure and the urine, they can be used for what? Soil and plant improvement.
Para kina Dave at Ram, ang industriya ng pagkukuneho ngayon ay maituturing pa lamang na isang umuusbong na oportunidad para sa bansa. Wala pang kasiguraduhan talaga kung saan. Pero hopefully, mag-aano naman to. Matatanggap na talaga ng tao. Sa ibang lugar nga, meron ng mga rabbit meat sa palengke. Sa future naman, nakikita ko naman na mahaba-haba pa yung tatahakin namin na journey ng mga rabbit na alaga ko ng rabbit tree. Kasi ini-enjoy ko siya, hindi ko siya tinitake as 100% na business. May kaliitan at maamumang maituturing ang mga kuneho, pero kasing sigla naman ng mga ito ang nakikitang magiging industriya ng pagkukuneho sa hinaharap. Ang sabi nga the journey begins with a single step. Para sa mga katulad na kwento ng mga rabbit breeders, isa itong mataas na lukso sa pagkukuneho. Hindi lamang bilang isang alaga, ngunit isa ring alternatibong karne sa merkado. Ako po si Ferin Francia at ito ang Lukso.